Breaking news, United States of America at ang Iran nagpadala ng kanilang mga delegado sa Pakistan, Islamabad at napaka-importante ng oras na ito dahil kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap dito nakasalalay kung magpapatuloy ba ang giyera ng Amerika, Israel at ng Iran o tuluyan na itong mahinto at dito rin nakasalalay sa kung ano ang magiging kapalaran ng Middle East. Dito rin nakasalalay kung bababa na nga ba ang mga presyo ng petroleum products hindi lang sa Asia kundi maging sa buong mundo. Ano ang mga bagay na dapat nilang pag-usapan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Malaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 11, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan sa ceasefire na nangyari sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. At ang ceasefire na ito ay tatagal ng 2 weeks. Pero ang ceasefire na ito mga kaibigan ay tinawag na fragile sapagkat kakaunting pagkakamali lamang muling mangyayari ang mas matinding digmaan sa pagitan ng Amerika at Israel. Maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang napakakomplikado ng ceasefire na ito. Marami ang nagkakagulo kahit na may ceasefire. Merong hindi pagkakaintindihan at ang mga bagay na ito ay maaaring magpasiklab ng matinding digmaan. Isa riyan, mga kaibigan, ay ang patuloy na ginagawang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Meron kasing misunderstanding dito. Ang pagkakaakala kasi ng Iran ay kasama sa ceasefire ang Hezbollah ng Lebanon. Kumbaga, hindi na aatakihin ng Israel ang allied ng Iran. Ito nga mga kaibigan ay ang Hamas, Hezbollah at Houthis. Pero mga kaibigan, iginiit ni Benjamin Netanyahu na hindi kasama sa ceasefire ang Hezbollah ng Lebanon. Yan din ang sinasabi ng Vice President ng Amerika na si J.D. Vance, talagang hindi kasama sa ceasefire ang Hezbollah ng Lebanon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mag-uusap ang United States of America at Iran doon sa Pakistan. Nagpapasalamat ang maraming mga bansa dahil sa ginawa ng Pakistan na nag-mediate ito para sa Amerika at sa Iran. Matatandaan mga kaibigan na ang Pakistan ay alyado rin ng Amerika. Isa pa sa mga kailangang pag-usapan ng Amerika at Iran ay ang muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz na napaka-importanting lagusan para sa mga oil tankers na papuntang Asia at iba't ibang bahagi ng mundo. Ang reason ng Iran kung bakit nila ito isinara, ito ay dahil sa patuloy na pag-aatake ng Israel sa Lebanon. Pero mga kaibigan, merong isang issue rito sapagkat masasabit ang pangalang China sa pagkakaroon ng ceasefire ng Amerika at ng Iran. Kasi napaulat na itong Pakistan maraming beses na nag-usap sa China at ang pinag-usapan magiging mediator ang Pakistan sa ceasefire ng Amerika at Iran. At ito na nga ang nangyari. Lumalabas mga kaibigan na tila isa sa mga hero sa ceasefire na ito ay ang China. Marami ang mga nagsasabi na tila nasasapawan ng China ang Amerika sa mga isyu na katulad nito. Marami ng mga bansa ang sumubok, marami na ring mga bansa ang kumundi na. Ang reason ay upang pahintuin ang gerang ito. Pero wala ni isa rito mga kaibigan ang nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, lumulutang ang China na isa sa dahilan kung bakit ngayon nagkakaroon ng ceasefire. Kaya marami ang mga nagsasabi, baka matalo na ang Amerika ng China dahil maraming mga bansa ang titingala dito dahil sa kanyang kakayanan o power sa global issue.
Isa rin mga kaibigan sa tinitingnan ng Pilipinas ay ang China kung ang pag-uusapan ay supply ng oil sapagat ang China ay isa sa mga pinakamaraming pondo ng oil sa buong mundo at kaya nitong supplyan kahit pa ang buong Pilipinas. Ayon nga sa mga ulat ng mainstream media sa ating bansa, nagbabadya na ang Pilipinas ay makikipag-usap sa China upang magkaroon ng joint exploration ang Pilipinas at China nang sa ganon kung dumating na naman ang ganitong problema patungkol sa supply ng oil ay meron na tayong mapagkukunan. Pero yan mga kaibigan ay pinag-uusapan pa lamang. Balikan natin mga kaibigan ang pagtatagpo ng Iran at Amerika sa Islamabad. Ayon sa ulat, ang pagtatagpong ito ay hindi basta-basta sapagat mismong Vice President ng Amerika na si J.D. Vance ang pupunta sa Pakistan upang harapin ang kinatawan ng Iran. Samantala, alam na ng Supreme Leader ng Iran ang kaganapang ito at katunayan ang nag-utos na harapin ng Iran ang Amerika ay ang Supreme Leader nito na si Mujtaba Khamenei. Ayon sa ulat ng The Times of Israel na itong si Mujtaba Khamenei, buhat nang magsimula ang digmaan ng Amerika, Israel at ng Iran noong February 28, 2026 ay hindi ito nagpapakita. Mas lalo pa itong nagtago ng masapul ang kanilang lugar sa joint strike ng Amerika at Israel. At ayon sa ulat ng The Times of Israel, ang mukha ngayon ni Mujtaba Khamenei ay ibang-iba na kaysa sa original nitong mukha. Ito ay dahil sa matinding pinsala na natamo bunsod ng airstrike ng Israel at ng Amerika. At maliban sa kanyang mukha, malaki rin ang damage nito sa kanyang paa. Nauna na ring sinabi ni US President Donald Trump na malaki ang possibility na baka putol ang paa nitong si Mujtaba Khamenei. At ngayon, ayon sa ulat, itong si Mujtaba Khamenei, kung nagbibigay ito ng utos, ay idinadaan lamang sa video at voice over dahil na rin ito sa kanyang seguridad. Hindi ito basta-bastang magsasalita publicly at baka matuntun pa ito ng intelligence ng Amerika at ng Israel. Isa pa sa banta mga kaibigan, pinaniniwalaan na marami ang mga traitor sa Iran. Marahil sila mismo ang nagtuturo kung saan nagtatago ang mga leaders ng Iran. At mga kaibigan, kung anuman ang magiging resulta ng pag-uusap ng Amerika at ng Iran, yan ay isa sa ating mga aabangan. Makakaasa kayo na atin niyang isisiwalat. Kaya manatiling updated. At kung gusto mo ang ganitong mga content at baka bago ka lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang pindutin ang mahiwagang subscribe button o follow button. So hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!